Magandang umaga po sa inyo lahat. Miyerkules at 13 ng Desyembre. Eto na ho, nag-iisang pambansang sumbungan. Kung ikay inabuso, niloko, pinabayaan, at mga bagay na ito ho'y talagang irareklamo nyo sa amin, nakahanda po kami. Ang nag-iisang pambansang sumbungan, eto na po, hashtag ibabitag mo. Bago ang lahat, eto po yung mga public service partner po namin. Sila po, sino sila? Kilalanin. Katuwang ang Hotel Sogo sa serbisyong publiko, hatid ng hashtag ibabitag mo para sa ating mga kababayan. Libre, malinis at ligtas na accommodation ang hatid ng Hotel Sogo para sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center na hindi agarang makauwi sa kanilang mga probinsya. Maraming salamat, Hotel Sogo. So clean, so good. Nagpapasalamat ang hashtag ibabitag mo sa Max Mango. Libreng refreshments at shakes para sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center. Salamat kay Miss Giselle Quiñones sa pagsuporta sa advokasya ng hashtag ipabitag mo. Max Mango, your perfect thirst quencher. Mula noon hanggang ngayon, nananatiling katuwang ng bitag si Mr. Chito Chavez ng Tinapayan Festival. Sa pagtulong sa ating mga kababayan, nagpapasalamat ang hashtag ibabitag mo sa kanilang mga libreng special breads na ipinamahagi sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center. Tinapayan Festival, ang tinapay ng Maynila. Pingping's Lechon, freshly roasted native lechon every day. Handang pingping yan. For orders, visit Pingping's Lechon Facebook page or call 0915-532-4382. Pingping's Lechon. Sa mga sumbong mula ho ng Mindanao, Visayas o kahit saan sa Luzon, kami po'y pwedeng ay tawagan sa pamamagitan po ng aming ito ho'y Facebook pages po namin or pwede po kaming tumawag sa inyo para makipag-ugnayan agad para resolbahin ang problema. Mga reklamo at sumbong at gusto lumapit sa amin dito ho, kami sa Quezon City. Alas 8 ng umaga mga boss, bukas na po yung aming action center, ang Ritual Center, 102 Timog Avenue. Yan po. Ano bang reklamo at sumbong, nakahanda po yung aming mga staff para bigyan po ng agarang aksyon at solusyon. Dahil ang nag-iisang pambansang sumbungan, may tatak bitag. Ako po si Ben Tulfo, si Bitag. Ito po yung tatak, hashtag ibabitag mo. Ngayon sa pambansang sumbungan ni Ben Tulfo, hashtag ipabitag mo. Pinagawang pustiso ng German National sa isang dental clinic sa Bly. Philippine Dental Association ayaw daw makipagtulungan. Bakasyon ng pamilya papuntang Thailand, napurnada. Travel agency na pinagkatiwalaan, scammer kaya? Empleyado ng Caloocan City Hall, inirereklamo dahil sa utang. Opisina ni Mayor, ginagamit daw. Ang lahat ng yan, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Marami pong mga dental technician na inuupahan, ina-outsource po ng mga dental clinic. Paano kung yung inyong dental technician sa tabi-tabi lang, pagkatapos mag-ari yung clinic mo? Ang ganda ng clinic mo na, kumbaga, presentasyon, ang ganda. Pero yung pustisong pinagawa mo, Sus Mariosep, eto po, labis po ang pagkadismaya ng ramdaman po ni Helmut, isang German national, nang siya'y magpagawa ng pustiso sa isang dental clinic sa Marilao, Bulacan. Kompleto raw ang bayad at mahigit na 10 paulit-ulit ng pabalik-balik siya sa dental clinic. Hanggat sa ngayon, ang ipinangakong pustiso, di pa rin nakukuha. Maganda siguro ang detalye ng sumbong. Ang dahil sa pustiso. Eto, ipinabitag, panoorin. Gusto ko humingi ng tulong sa inyo. Nagpagawa ako ng denture ng asawa ko sa My Dentist sa Marilao, Bulacan. Hindi naging maganda ang pagpoproseso nila ng prostiso niya. Noong time na yun kasi para siyang arrogant yung management ng My Dentist. Yeah, gusto ko sanang sabihin doon sa doktora na naggawa ng denture ng asawa ko na yung unang sinabi niya sana sa amin na maganda, magiging maayos ang itsura ng pustiso at ang bibig ng asawa ko. Sana panindigan niya yon. Na simulat sa pool, hindi naging maganda, maluwag ang pustiso ng asawa ko until hanggang ngayon. Sir Ben, sana hinihiling ko na
yung binayad namin, hindi yung sinasabi ng MyDent, sa 50,000, 20% lang doon ang makukuha ko. Gusto ko, yung full na binayad namin ng asawa ko na 50,000, dahil wala namang denture na magandang ginagawa, gusto ko makuha. Ben Tulfo, ma'am, sa Bitag, ano? Opo. Ma'am, may dentist po ba kayong pangalan na doctor? Opo, yes po. Kaya lang po kasi wala na po kasi si Docs po. Hindi. Is he still connected with the clinic? Yes po. Okay. Member ba siya po ng Philippine Dental Association, ma'am, or PDA? O hindi lang po kami sure po. Okay. Pero may clinic po siya rin na pwedeng pumunta para magpa-examine or magpano sa dentist, ano? Pag details po kasi about po dentist po, sir, wala po kasi kaming ano po. Hindi po kasi namin alam po eh. Anong pangalan mo, miss? Diyan. Seryosohin mo itong tawag ko, no? Si Ben Tulfo to. Mas mahalaga na makikipag-usap sa amin dito. Opo, pero kasi po sir, wala po kasi ako kahapon po nangyayari po yung ano. Kaya wala rin po ako masasabi po sa inyo. Bakit parang guilty ka masyado? Makinig ka sa sinasabi ko, ano? Mag-iiwan ako ng mensahe, huwag ka masyadong adelantado. Baka hindi nyo magugustuhan, ipinatulfo kayo, ano? Hindi basta tulfo bitag. Madali naman bisitahin ang clinic ninyo. Alam namin sa SM Marilao. So, nakikinig ka ba? Or tumatahimik ka na ayaw mo sumagot? Ang sumbong iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Ano kayang pakiramdam kung kayo po'y pumunta sa inyong dental clinic at pagkatapos may dentistang sumukat ng inyong denture o pustiso, lumalabas, hindi magawa ng tama, maluwag. Hindi lang isang beses pabalik-balik, not once, not twice, not thrice, but 10 times, wala po nangyari. Ang pagkaroon ho ng negosyo, anumang klaseng negosyo, pag binigyan ka ng business permit, katumbas niyan ay pananagutan, responsibilidad. Nasiguraduhin mo yung mga kliyente mo, hindi ka nare-reklamo dahil may karapatan ang mga kliyente magreklamo laban sa ito'y inaasal or ang estilo ho ng pangangasiwa at pamumuno, pamamahala ng sinasabing establishmento, in this case, a clinic. Ang isang klinika, meron laging dentista. At ang dentista ang siyang susuri kung ay may ngipin ka bang may sira. Or dito naman kung ang kailangan mo lang ay pustiso, susukatan ka dahil di naman ang dentista ang gumagawa niyan. Paminsan may mga dentista na marunong gumawa, doon mismo magagawa na hindi ka na pabalik-balik na isahan lang magagawa na agad yan. Paano kung 10 beses na pabalik-balik hindi magawa ng tama? Nagpabitag po, ipinabitag po ang dental clinic. Ano pong ginawa namin? Well, may ginawa po kami. So, bago ang lahat, papakilala po namin yung yung asawa, si Veronica Papert at si Helmut Papert. Sila po'y, ayan, kasama na, mag-asawa. So, Veronica, Helmut, good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning Okay. po sa lahat. Si Helmut nga pala, hindi ho siya marunong ng English at talagang German. Nahirapan po natin, kaya ginawa po natin translation Google from isasaling English to German. So nalaman ko na po, nagawa na po namin investigasyon. Ngayon, si Mrs. Veronica, sabihin mo lang siguro sa Mr. mo, good morning, and at the same time, ikaw munang kakausapin ko. Baka siguro sabihin mo muna sa kanya. Jag har sagt guten Morgen för dir und dann, ich muss erst mal sprechen. Ja po. Okay, sige. Okay, ganito. Para mabilisan ang gagawin natin, Veronica, rito. Marami kaming ginawa sa inyo. Sinubukan natin lahat yung prosesong tama para hindi naman tayo reklamo na parang one-sided. Wala tayong ginawa. Hindi naman tayo estilo na parang hanggang dito lang sa mikropono na hindi tayo pumupunta at binibisita yung sinasabing kabilang panig at may karapatan din yung kabilang panig na narareklamo makuha na ng pahayag or kung gusto nila. Pero may mga sitwasyon na ayaw magpakuha ng pahayag, ayaw humarap sa camera, problema na nila yun. Mahalaga, sinubukan natin, lapitan sila. Okay. Balikan natin. Kailan kayo nagpagawa, Veronica, ang pustisong pinagawa mo para sa Mr. mong si Helmut? Kailan po kayo, kung inyong matatandaan? First po napunta namin noong pong August 29 na tapos po yun na nga po ang naging magiging maganda yung pustiso niya, susukatan siya.
Tapos ano na nga po kami na lahat maganda nga ang gagawin doon sa ngipin niya. Nung una po sabi nila yung may rubber. Ang bagong model daw po ngayon is dito sa Pilipinas may yung rubber na sinasabi. So nag-ano po ako doon sa dentist, okay po ma'am, basta maganda po ang maging denture ng asawa ko para ano niya naman po sa Germany, pagkadating niya doon maging maganda. Okay po dan, kung yun po ang ano niyo sa amin, okay po, 25,000 daw po yung taas at baba. Tapos, sabi ko, sige po, dan basta maging maganda po, yun. Kaya po, nung time din na yun, nagbigay na po agad kami ng 10,000 for first payment. Okay. Tapos, yun nga po, pumunta kami uli para sukatan siya the other day. Then, yun na nga po. Sunod-sunod na yun. Alright. Okay. So, magkano lahat-lahat ang nabigay ninyo, bayad ninyo rito sa dental clinic? 50,000 po, sir. So, 50,000. Okay. Makailang beses kayo pabalik-balik sa clinic para ayusin yung problema? Makailang beses kayo pabalik-balik? Balita ko, based on the... For 2 months na po. Siguro more than 10 na nga po yun. So more than 10. Bakit hindi magawa-gawa ng tama yung pustiso ng Mr. mong si Helmut? Yun na nga po ang questionable sa amin kasi wala naman po kaming kaalam-alam dyan, Sir Ben. Tiwala lang po sa amin dahil alam namin professionalism sila, sila ang nakakaalam dyan. Okay, Pero sige. po yung 4 na po na sinabi nga noong, kasi maluwag na talaga, so sabi po nung may dentist na sumaano po ng kanyang ngipin, yung dentista niya talaga, na hindi naman daw po talaga maaano yan kasi nga inaano lang nila. Ito yung tawag doon ay, ano ba tawag doon yung ano ba yun? Nire-repair lang daw po kaya hindi talagang magagawa. So, ina-adjust nila. Okay, sige. Veronica, para mabilisan. Maka 10 beses na kayo pabalik-balik, panay ang ayos nila. Opo. May dentista bang tumingin sa inyo para isukat yung pustiso or mga technician or may mga staff lang dyan sa clinic na yan? Dental clinic yan. May dentista bang sumukat, ginawa ng tama at sinabi mukhang malito dahil ang iyong mister nagrareklamo maluwag yung kanyang pustiso sa dental clinic na yan? Meron bang dentista na para itama sabihin, para gawin ng kumbaga tamang sukat? Ibalik doon sa technician or yung bang dental technician gumawa ng pustiso sa loob ng clinic o sa labas pa na pinababalik kayo the next day or after 2 weeks kasi... Sa loob po, Sir Ben. Yung si Doktora, pwede ko po ba sabihin ang pangalan niya? Basta, sige, sabihin mo pa nga. Total, doktor, totoo naman yan eh. Opo. Yung doktora daw po siya, si Doktora Juliana May Gregorio. Okay. Siya po ang laging nag-ano ng ngipin ng asawa. Okay. Sumusukat at repeating yung doktora daw po siya ng So, ngipin. si doktora, sabi mo, Juliana May Gregorio, yung sumusukat nito. Anong sinasabi niya nung nilagay na yung pustiso sa mister mo nitong umano'y Doktora Juliana May Gregorio? Ano raw ang sinasabi niya pag nagrereklamo mister mo na maluwag? Anong kanyang binibigay na dahilan? Sabi niya po, basta daw po ilagay lang sa ngipin niya, sa gum niya, baka naman daw po kumapit pa ng kumapit. Yung first time na nga po. Iuwi sa bahay, 24 hours, tignan daw po, baka daw po kumapit. Pero total po talagang hindi. Doon pa lang po sa clinic nila, kitang-kita na maluwag, pero pinipilit pa rin niya pong ipauwi. Dan inano din po namin iuwi sana, kaya lang doon pa lang po nung kumain kami sa Burger King, talaga pong nagkakak siya, nahuhulog na siya, tapos may gumagano po yung isang ngipin niya. Okay. So talaga sabi namin hindi po pwedeng iuwi ito, pero nung balik na naman po kami another day, gano'n na naman po, kaya Okay. ginawa na as mister ko, okay, kapipilit din po namin na iuwi. Inuwi nga po ng 24 hours, pero ginawa niya na nga 3 days. Ngayon po, tumaama na sila, kumusta na po ang ngipin ni sir? Sabi po nila sa message ng mother ko, sabi maluwag talaga, hindi pwede kasi Okay. ang laki-laki, Okay. maluhulog talaga. Alright, So yun na naman po, binalik namin, ayaw po talaga Alright. nilang Veronica, nakikita ko pagkadisbaya mo na paulit-ulit na sinasabi mo rito, ikaw mismo nagsasalita dahil ang mister mo hindi marunong mag-Tagalog or mag-English.
kaya tinatranslate mo sa kanya. Alam ko naman na pumunta na kayo sa akin, nakita ko ni the last time. Ang isang pustiso pag maluwag, magwing pipilitin kasi baka malulok mong pustiso, magbilaukan ka pa, mamamatay ka dahil sa lintik na pustisong mali ang sukat. Natawa ka. Na nga po, Iisipin mo na lang, si mister mo, kumain sa Burger King. Mabuti ka nga ka mo, pagkain, baka akala niya burger patty, yung pala pustiso niya, pag nalulok niya, sus Mariosep, 911 tayo yan. Nagbibiro lang ako. Sabihin mo sa kanya, sabihin mo. yes, sir. Yes, sir. Yun na nga po, Sabihin mo muna no, Veronica, I'd like you to tell your husband na sinabi ko, pumunta na siya ng Burger King in German, gusto ko marinig, nasabi ni Ben Tulfo, mabuti na lang ka mo, sinubukan mong kumain ng Burger King dyan, tapos pustiso mo nalalaglag, paano nalalaglag, nangunguya niya bang pustiso? Tanong mo sa kanya. Da hatte Serben gefragt, ob du deine Zähne, dass du die Burger gegessen hast im Burger King, ist das nicht deine Geschluck deiner Zähne ist. Kurz sei Dank daw, pubutin man, hindi naman po daw, sabi niya. O mabuti naman ang mister mo. Pero- Okay. Isipin mo, okay, merong ganun. Kung minsan, nalululok yung pustiso nila eh. Napupunta sa ospital para sungkitin yung pustiso. Kasi hindi. Ano ba yun? Malaking pustiso? Kumusta ba ngayon ang mister mo? May pustiso ba siya ngayon o wala? Opo, meron po siya yung talagang pustiso niya noon matagal pa nga. So, yung dating galing sa Germany yan? Yung gawan Opo. Germany? Opo. So, okay. So, sige. Okay na tayo. Sige. Alright. Sinamahan namin kayo. Pinakikita namin. November 24, pinuntahan ng Bitag ang Business Permit and Licensing Office ng BPLO ng Marilao, Bulacan upang ipresenta ang reklamo ng mag-asawa. Papunta po yan ang aming mga investigators. Sila po ay dermeretso po sa BPLO ng Marilao, Bulacan at dito naman ay humarap po sa kanila yung Business Permit and Licensing Office ng Marilao, Bulacan para dito presenta rin po natin pati yung ito po yung mag-asawang nagrareklamo, humarap sa bitag. Kwento ng mag-asawang, ang pambabastos, pagpawalang bahala, pagbabaliwala sa kanilang pabayan ng dentist. Ito ho'y dental clinic. Kasama ang BPLO Marilao, Bulacan at ito ho'y pagkatapos ng interview, ginawa po ng trabaho po ng mga taga-BPLO ng Marilao, Bulacan, pinuntahan ngayon ng bitag ang My Dentist Clinic upang makuha ang kanilang panig. Medyo maingat po kami dahil sa loob po sila ng mall at ayaw po namin gumawa ng eksena, kaya ayan po. Subalit tumanggi, tanging receptionist lang ang nakausap ng bitag. Ayon sa receptionist, abogado na lang daw nila ang haharap ng ay pulpul pala mga ito eh. Abogado. Anong kinalaman ng abogado ninyo sa pustisong maluwag? Pakain ko kayo sa abogado ninyo pistiso niya para mabilaukan. Tingnan natin kung didepensahan kayo. Ayon naman kay John Chris Dizon, DTI Bulacan. Nasa adjudication process ang kaso. Hindi raw nila hawak ang kaso dahil inakyat na sa regional office ng DTI Region 3 sa Central Luzon. Makinig kayo sa DTI. Nakausap ko the last time itong inyong representante. Nakagalitan ko si DTI. I'd like you to listen carefully. Listen good, DTI. Hindi kami nagdudunong-dunungan pero ang trabaho ng Department of Trade and Industry, Consumer Division, Complaint Division, ay pakinggan na maiging reklamo dahil ang inareklamo ay klinika. At siyempre sa klinik na yan, hindi pwede maging dental clinic kung walang dentista. Ang problema mga bossing, ako'y magsasabi, kayo sa Philippine Dental Association, makinig kayo, ang yayabang ninyo. Sa halip alamin ninyo muna kung ano ang problema, tumatanggi kayo. Watch carefully. Dapat kinuha niyo yung proseso muna kung ano ang reklamo. Bagkos, ayaw niyo pakinggan. So kasama kayo doon sa sinasabing pagpapahirap. Kaya nagtiwala itong mga mag-asawang German pumunta ng Pilipinas, pumunta ng mall dahil presentable ang inyong dental clinic sa loob ng kilalang mall. Sino mag-aakala? Ang ganda ng presentasyon ninyo, pero yung pustiso, kung saan-saan nyo siguro pinagagawa, tabi-tabi sa ilalim ng puno ng mangga. Pag medyo siguro, baka ang tubig na ginagamit nyo galing sa ewan. So ngayon, gusto kong sabihin sa inyo, ito ho'y diretso na ako. Kukuha tayo ng update kay Mr. John Chris Dizon.
Ito ho'y yung officer ho siya dito sa DTI. Nasa linyang telepono, Mr. Dizon, John Chris Dizon. Magandang umaga sa iyo, sir. Wala pa. Okay, at still, akala ko on the line. So, tinatawagan natin. The last time, nakausap na natin. So, all the while, akala ko nasa linyang telepono. So, gagawin po, on the line. Okay, Mr. Dizon, magandang umaga po sa iyo, sir. Sir Ben, good morning po. Good morning po sa inyo, kay Mr. and Mrs. Pappert at sa lahat po ng mga taga-pakinig po ng BTAG. Salamat, Mr. Dizon, sa pagtanggap po ng tawag po namin. Public service lang po to, Mr. Dizon. Kaya Yes, ginagawa sir. po natin, sir. Mr. Dizon, ano na po ang update nitong pustisong ng mag-asawang ito ho'y German na si Mr. Helmut Pappert? Dito po sa inilapit na 10 beses pa balik-balik sa klinika, walang ginawa, bagkos pinagpipilitan niya maluwag na pustiso, uwi sa bahay, baka sumikit. Yes, Ano sir. to, parang baka umurong. Yes, sir. Kumain, pumunta sila ng itong mag-asawa para just on the side. Pumunta sila, pagkalabas nila, sinubukan pumunta ng Burger King, kumain, mabuting, nalalaglang yung pustiso, mabuti lang hindi nanguya yung pustiso. Yes, sir. Maluwag talaga. Pinagpipilitan daw umano ng dentista na dalhin sa bahay para, I don't know kung bakit dadalhin sa bahay, maluwag na nga eh. Baka siguro ang gusto sabihin ng dentista, isukat mo lang, ibabad mo lang sa tubig, luluwag pa yan. So, parang ganun ang dating. Sir, 10 times pabalik-balik for everybody to know. 10 times pabalik-balik. There's just neglect. They're not listening. May lisensyang binibigay ang BPLO sa ilalim ng DILG. Ang anumang establishmentong pangnegosyo, ang katumbas ng sinasabing lisensya, business permit, ay pananagutan at yung sinasabing good standing to the community, and you take care of your own client or patients. Ito po yung gusto naming sabihin, sir. Senior citizen na po, pabalik-balik 10 times. And the same excuse. Wala pong nagawa. So, nagpabitag na po sila, lumapit na po sa amin. I don't know if you're the person I talked to the last time. And we had a little discussion. I'd like to find out exactly kung ano po yung update nitong pustiso po na narareklamo po ng si Helmut Pappert. Okay, thank you so much for that, Sir Ben. No? So, we understand po yung concern. Talagang naunawaan po natin ang ating complainant. Ngayon po, when it comes to the receiving of the complaint po natin, as per verification po of the status of the case, dated po ito, sir, no, ng December 12, 2023, which is yesterday. Naka-receive na rin po ako ng email from yung sa kasama po nila Mr. and Mrs. Pappert. And now po, as confirmed po with the regional office po ng Department of Trade and Industry, Consumer Protection Division, na-receive na po nila yung complaint kaagad. And then po, ito po ay nasa adjudication officer na po natin. Ngayon, sir, si adjudication officer po, magbibigay po siya ng updates sa both parties. Ayan, as of now po kasi, sir, hindi po ako pwedeng magsalita ng merito ng kaso. Sir, okay. I'm sorry. Yes, sir. Wala tayo sa hukuman. We're talking about the concern ng consumer. Yes, sir. Yes, sir. DTI was established. Meron kayong consumer division. Yes, So sir, do yes. not act like parang nasa hukuman tayo, mga merito. Cut the BS. Yes, sir. This is consumer complaint. Yes, sir. I know exactly kung ano ang function ninyo, trabaho ninyo. Now, I'm not interested kung ano yung process, kung saan na ang reklamo, ano ang nagawa ng DTI Region 3. Give me an answer. Yes, sir. Sir, ngayon po kasi nasa adjudication office. I understand. The last week, you told me that. Give me the name of the adjudication officer. Okay, sir. As of I now, need a name. Okay, sir. Actually, sir, now, I talked to you the last time. I've given you a chance na dalhin to sa adjudication officer ninyo. Dalhin to sa regional head ninyo. yes, sir. Yes, Do sir. you understand? Yes, sir. Huwag niyong gagawin dyan sa Region 3. Saan bang opisina yun? Sa San Fernando? Yes, sir. Do you want me to go sa San Fernando? Baka para magtatalunan sila ng parang daga, nakikita ng pusa. I'm serious. Etong ginagawa natin, public service, Yes, sir. Kayo mga bayaran ng gobyerno, kami hindi ka magamit ng pondo ng ni kusing galing sa gobyerno. You are serving
Public offices, public trust. Department of Trade and Industry. So, let me just give you a quiz. Sino ang Department of Trade and Industry Secretary ngayon? Quiz if you know. Hindi mo alam kung sino Secretary ng DTI? Mr. John Dizon, Yes, sir. Yes, sir. I need an answer. Who is your Secretary ng DTI at present? Yes, sir. Secretary Alfredo Pascual, sir. Secretary Alfredo Pascual. Alam ko na sa Adjudication Committee but sitting too long. Makinig ka. 10 beses pabalik-balik kalbaryo na at yung balang ginawa dito sa mga itong mag-asawa. Napapahiya na yung misis sa kanyang German na mister. Napapahiya. Tumulong ang bilis ng parang kidlat na kumilos ang BPLO. Nagbigay ng respeto at kortesiya at respeto ang BPLO Yes, sir. para ipasa sa inyo para mabilisan. Wag mo akong ipa-impress dahil I'm not impressed in how you guys do your job. You tell me exactly how do you do your job. So don't tell me, kung paano ninyo ginagawa. The question is, what have you done with this complaint? Okay. Actually, sir, we do follow our procedure, sir. No, I don't care a BS about your procedure. I care about the complaint. What action have you taken? Public service to, Yes, sir, I understand. Public service tayo dito. Yes, sir, I understand. You're paid by the government to do your job. I wish. Sino ang nasa itaas mo, bossing? Who's on top of you? I remember I talked to you. Yes, sir. Nakilala mo ako, nag-usap tayo. Hindi pa namin inerito with due respect na babagalan kami sa inyo. Sinong in charge sa inyo sa DTI? Your head. You're a public servant DTI. Nasa ibaba ka. Sinong boss mo? With our regional director, sir. Okay, what's the name of your regional director? Director Brigida Pili, sir. What's the name again? Come again, sir. Sorry po. Medyo humina lang, sir. Kinakabahan ka na ba? No, sir. No, sir. Oh, meron kang, ewan, kung nagkakaroon hearing problem. Do you want a hearing aid? Ano ang pangalan ng regional director ninyo sa DTI? Director Brigida Pili, sir. Brigida. Brigida, sir. Brigida. So, what's your last name? Pili, sir. Aha. Nakikita mo na ba sa tono ng boses ko na may pagkahalong buisit at inis? Dahil unang-una, pinagbigyan na kita. Binigyan kita ng galang na hindi natin inere. Ngayon, inere na kita because I was expecting na may kikilos ka. Sino ngayon nasa itaas mo? Huling pag-uusap natin, December 6, John Chris. Yes, sir. It's recorded. Yes, sir. So ngayon, what have you done? What I did, Nagsabi sir, ako sa'yo, tumawag ako sa'yo para iparating sa regional director mo. Nakaabot ba sa regional director mo to? sir, we follow the procedure. Nakaabot ma sa regional director mo. I don't give a BS doon sa sinasabing procedure. Tumawag ako sa iyo because nandito kami sa Manila Yes, sir. to do public service. Hindi kami gobyerno, non-government organization ang hashtag ipabitag mo. Hindi kami gumagamit ng isang kusing Yes, sir. sa gobyerno. Nagsisilbi kami at ginagawa namin dito as a form of social service, public service, sa programa namin. Eto rito, ang mag-asawa. Mukhang wala kang ginawa dyan. Sir, we did our... Sinong kinausap mo the last time? Don't say we. I talked to you. So I didn't talk to you guys. I talked to you. What have you done? Okay, sir. What have you done the last time ng December 6? Remember, mahabang usapan natin, off the air yun, kasi gusto ko lang makita na binigyan kita ng kortesiya at respeto. Sino ngayon ang bisor mo dyan? Okay, sir. Sir, I'm so Alam mo, ito'y mapapanood nationwide, Yes, sir. worldwide. You Yes, sir, understand? I understand, think sir. you need to give me somebody else na para pagbilinan ko. It's not that I don't trust you. I gave you the chance na para makakuha to. Nag-aantay yung mag-asawa. Nasa ere tayo. It's not good.
Please Yes, sir, work with me. Yes, sir. Now give me a supervisor. Okay, sir. Naka-field po, sir, ang supervisor. Then who's the next in charge? You have a cell phone, a supervisor mo? Actually, sir, we are not allowed, sir, to... No. Do not give me that BS. Makinig ka. Give me somebody else na pwede kang do not do this kasi napapakinggan tayo. Hindi magugustuhan to pag nakita. Do not do this. Si Bitag ang kausap mo. I'm not trying to be somebody. Pinakikita ko lang yung sinasabing dapat ginagawa mo. I wish sa DTI Secretary si Pascual nanonood ngayon at saka yung mga nasa Metro Manila, kaibigan namin sa NCR. You understand what I'm saying? Yes, sir. Work with me here. Give me somebody else on top of you. Not that I don't trust you. I want to make sure na ginawa ko yung proseso that it's not only you and I talking, nakikinig yung taong bayan, nakikinig ngayon, ang sino man. I just want to make sure I'm not trying to disrespect you. I'll give it a courtesy and respect. Although medyo I'm a little bit more pissed off, siguro naman kahit sino. Dahil nag-usap tayo. Hindi ko na sasabihin ko anong pag-uusap natin the last time. Mahihiya ka kasi pag ganito. You didn't take me seriously the last time. Now, binabalikan kita. December 6 pa yun. Yes, sir. Now, kung hindi ako tumawag sa'yo, hindi ka man lang nagpadala ng sulat, a marginalized note kung anong ginawa ninyo. Everything is in you sa telepono. Give me somebody else to talk to. Sinong nasa opisina nyo ngayon other than you? Okay, sir. Sino ang nasa opisina nyo ngayon other than yourself? Okay, Sir Ben, with all due respect, sir, no, pasensya na, sir. But the procedure po kasi talaga natin, No, sir. I am not after the procedure. I need somebody else. Hey, work with me here. I need you to give me somebody else na nakikita na tayo rito, nakikita ka, mapapahiya ka rito, bossing. You understand me? Yes, sir. Pinakikita ko na ngayon kung ano yung proseso, public service. Hindi mahalaga ang procedure nyo, public service kayo dyan eh. Gobyerno kayo. There's nothing confidential sa ginagawa niyo. Do not impress me. Huwag mo akong pasikatan o hindi ako impress. Mga taong gobyerno kayo. Pagsilbihan niyo yung taong bayan, partikular dito sa mga reklamo ng mga mamimili or itong mga kliyente ng anumang establishmento, baka nagkukulang ka lang. Habang tumatagal, na-expose ka. Hindi ko trabaho ipahiya ka. Ipinakikita ko lang para baguhin niyo yung sistema at proseso ninyo dyan sa DTI. Nakalagay pa rito, public officer, servant officer. What have you served kung officer ka? May mga kasama ka ba sa office? Actually, sir... May mga kasama ka ba sa office? Yes or no? Sir, ako lang po ngayon, sir. Ikaw lang. Sir. So, Yes, sir. wala kang kasama ngayon sa office. So, sige. Ito yung nakatape. At the same time, dahil nakatape to, naka-live tayo. Yes, sir. Mapapanood pa to. Hindi magugustuhan ng boss mo to. Because I can do, baka pumasyal ako dyan bukas. Sisilipin ko ngayon, may camera, wala akong pakialam. May proseso kayo. Magantay tayo rito, pero you're stalling. Alam mo, kung sa ibang forum ka lang, baka may isang utol ako rito, bakit kinain ka na ron? Hindi na ako nagbabanggit. May isang utol pa ako na kastigador. Hindi ako yun. Pero sinasabi ko sa iyo, yun sa akin, public service to. Mapapahiya ang opisina mo. Makakagalitan ka. Unless kung kapareho mo rin yung boss mo, sasabihin sa iyo, okay ka bata. So, nakikita ngayon ng tao, ginagawa namin yung public service, alang-alang doon sa nagrereklamo, wala kang nagawa. Are you proud of it? No, sir. Actually, Oh, sir, you're not proud of it. We are working, sir. No, you're not working. You're showing me yung bureaucracy sa opisina niyo yung kaliit-liit. Understand? Kasi naman ako, pwede naman akong pumunta diretso sa secretary ninyo eh. At least binigyan kita ng kortesiya, nakiusap ako sa iyo. Binigyan ko pa rin ng kortesiya yung inyong tanggapan dyan. Mapapahiya yung Region 3 dyan. Sama-sama kayo dyan sa inyong, napupunta ako dyan eh. Lahat ng mga government offices, isang complex lang kayo eh. Naintindihan mo ba ako? Yes, sir. I understand. Nahihirapan ka na. O sige. Ipinakita ko sa iyo at iiwan ako ng mensahe para sa iyo at habang napapakinggan at pagtawag ka sa susunod, do not tell me about confidentiality because there's nothing confidential about it. Either nagpapalusot ka lang.
Mas magandang nakikita ng publiko ang kalidad ng serbisyong iginugugol ninyo sa taong bayan. Iba ang ipabitag mo. Kami public service na hindi gobyerno, non-government organization, para dito, tina-touch base namin ang mga nagre-reklamo. Una, mag-iiwan ako. Sabihin mo sa inyong adjudication department, bilis-bilisan, huwag kilos suso, kilos pagong. Ngayon, buisit ako, dahil di ako nagsisino, dahil binigyan kita ng pagkakataon, nakikinig sa atin itong mga nagko-complain. I'm sure, nationwide, napapakinggan tayo ng ibang mga secretary dito. Maraming department secretary, kilala namin. Makikilala ko rin si Mr. Pascual, Secretary Pascual. Hindi siya magiging proud sa ginawa mo. You understand me? Are you listening, John? Yes, sir. Yes, sir. So, here's the message. Sabihin mo doon sa adjudication department ninyo, kung sino man yung head na tinatago mo sa akin na kunyari nasa labas. Baka kasi nagsusulisan ng pamasko. Makinig ka. Apusin to, and I'm gonna call you back on Friday. If I call you back on Friday, I want to make sure that we have an update. Call me before we go on the air. Mas maganda siguro para magandang presentasyon. Para medyo hindi na mapahiya, gagawa kayo pagkilos dahil matagal na to. August pa to. Ang isang complaint, pwede naman pag-usapan kahit na Zoom meeting lang sa pamamagitan ng complainant at saka yung kinarareklamo. Are you listening to me? Yes, sir. Hindi ito pwedeng ipatawag ninyo. Pwede nyo gawin yan. Lugi yung tao dahil pupunta pa sa inyo dyan kung matanda na to. Naintindihan mo ba ako? Yes, sir. Bisita natin to, German national to. Napapahiya ako kasi baka sabihin nitong German na si Helmut, ganito ba ang serbisyo ng isang klinikang tatanga-tanga? Pagkatapos lahat na lang ng klinika at yung profesyon ng dental, kaya pati yung Philippine Dental Association, mapapahiya dahil dentista ang inarereklamo. Base doon sa nagrereklamo, ang nagsukat mismo ay dentista. Pinagpipilitan daw umano ng dentista na pinangalanan ng ating complainant na ay magpa-interview. Ang pangalan ng complainant, ang pangalan ng dentista raw dito, ay ang sinasabi po, si Doktora Juliana May Gregorio. Pinilit pa, isukat, ipauwi kahit na maluwang. Nakikinig ka ba? Yes, sir. Kumusta ba mga ipin mo? Kompleto or may pustiso ka? Di ba? Kumusta ba ikaw? Kaya ka tinatanong kasi tinatanong ko, pustiso ba ang ipin mo? Kompleto ka? John? Yes, sir. Kumusta ba? Sir. Kompleto, sir. Kompleto. So wala kang problema sa ipin mo. Mapalad ka. Tumingala ka sa langit. Mapalad ka. Ito ang aking sasabihin. Matanda na to. Bigyan natin sila ng kunting katahimikan habang nilalasap nila ang kanilang manatitirang buhay sa mundong ito. Huwag natin bigyan ng perwisyo sa pamamagitan nitong lintek na serbisyo ng klinika. Kung kayo, kilos suso, nahihiya ako sa inyo. Wala kayong karapatan manirbihan dyan. Partikular ikaw. Ngayon, mahihiya ka sa balat mo kasi ako, diretso na ako sa iyo. Ipaabot mo to pati doon sa bisor mo. Bilis-bilisan lang. Matagal na to. Kawawa rito. Pakinggan mo. Merong ditong nangyaring update. Ano yung update na ibinigay mo sa akin at sasabihin ko sa iyo na hindi pa natin pag-uusapan? Anong update dito? Ano yung offer sa first adjudication na gusto kong bigay mo sa akin kasi kung hindi, ako magbibigay? Ano ang in-offer ng DTI? Ano ang in-offer ng dental clinic? May binigay dito ang dental clinic. Ano yung offer? Can you run it down to me again? Hindi mo nakabisado? Sir, I'm so sorry, sir. So, hindi mo kabisado kung ano yung update nito? May update dito bago kita tinawagan. Nakikinig ka? Yes, sir. So, wala kang alam. Di ba sinabi ko sa yung update dito? Gusto mo malaman yung update? Alright, diyan ka lang ha. Pwede ba natin tawagan to yung mag-asawa? Makinig ka para marinig mo. Okay, update dito kung ano ang ino-offer base doon ng My Clinic doon sa paghaharap ninyo sa DTI, Veronica? Noong December 5 po, ang sabi nila, yun na po yung huling update.
na yung first po na dapat 45,000 po ang usapan plus yung materials na 5,000, sabi nila yun daw po yung materials. Okay, pumayag na ako. Well, hindi ko naman po talaga gusto sana, pero dahil lang tayo gusto ko din matapos na, kaya pumayag na ako sa 45. Noong December 5, ito na nga po yung pinaka-update. Nasabi nila 25,000 pesos babalik, plus yung mold daw po sa itaas, ibabalik. At saka yung sa ibaba na ngipin ng asawa kong maluwag din, ibabalik. Pero yung kung nasa itaas daw na mold, ipagawa na lang namin sa iba. So, ang gusto ko lang, sa 50,000 na binigay ninyo, ang ibabalik lang ay 25,000 sa 50,000. 25,000. Sa 25,000 lang ibabalik, pero yung another 25,000 ay bayad doon sa pustisong walang katorya-torya. Tama? Oh. Opo. So, yun ang gusto nila. Dahil nagserbisyo sila ng mali at maling sukat ng pustiso, kaya babayaran nyo yung pagkakamali ng dental technician or pagkakamali ng sinasabing dentista, kinukuhanan kayo, binabawasin 50,000. Dapat total refund yan. Kasi isauli nyo yung dating pustiso, ibalik na lang yung pera sa inyo. Tama? Sa ganun po. Okay. Nakikinig ka ba? Nandiyan ka ba ngayon, Jan? Jan, nandiyan ka pa? Yes, sir. Yes, sir. Narinig mo? Yes, sir. Yes, sir. Ganitong in-offer para naintindihan mo, total, nandyan ka pa, kasi hindi ko na... Sinabi ko sa iyo to, ang pakiusap ng clinic, ito'y hindi pa final. Okay? Ang pakiusap ng clinic. Okay? Ang pakiusap ng clinic. Makinig kayo dito. Babayad lang, i-refund lang yan, 25,000 pesos. Isa sa uli yung dating postiso. Parang gano'n, Mrs. 25,000, take it or leave it. Pero yung dating postiso, kukunin, isa sa uli sa inyo yung lumang postiso. Sa ganun po. Yung mold daw sa itaas, tsaka yung pustiso po sa ibaba daw. Mold sa itaas, na ipagawa sa iba. So, ipagawa na sa iba. Kaya, yung baga, wala silang ginawa, sinasauli, pero yung lumang pustiso, yung kanilang ginawa, kukunin nila. Ibabalik nyo yung kanilang ginawa. Hindi, ibibigay po sa amin ng 25,000, babalik, tapos kasama po doon yung mold sa itaas, pustiso sa ibabang lumaluwag din, tapos ipagawa daw po namin sa iba yung nasa itaas. Okay, hindi. Veronica, Veronica, ganito. Gusto ninyong kunin ang full refund, isasauli ninyo lahat na ginawa nila. Tama? Opo. So, babalik nyo na lang, kukunin nyo yung dating postiso ninyo. Hindi na po, basta 50,000 na lang nga po eh. Okay. Yung 50,000, papaintindihan mo ako, ang offer ng clinic, akin na yung postiso namin na ginawa sa eto na yung dating postiso ninyo. Hindi namin ibibigay ng full 50,000 dahil doon sa maling postisong sukat. Kaya yun, parang ganon. So, make me understand. Sinasauli ninyo yung postisong ginawa nilang maling sukat. Tama? Opo. Gusto nyong kunin yung dati, kumbaga, ibalik na lang yung dating, yung pera. Tama? So, doon na lang kayo magpagawa sa Germany ng bagong postiso ninyo. Tama? Naka-schedule na po kami noon bago kami umuwi dito na mag-aano nga po ng... No, Veronica, ano bang usapan ninyo? No. Listen to me. The last time nag-usap tayo, ang gusto lang ninyo ibalik yung 50,000, ibabalik yung ginawa nilang maling postisong sukat na yan, sinasauli nyo sa kanila, gagamitin nyo, pagtsatsagaan nyo lang yung dating postiso ninyo. Tama? Opo. So, ayaw nilang tanggapin at gusto, hindi, babawasan na namin kayo ng 50,000 kasi whether tanggapin nyo yung maling postiso or maluwag na postiso, kukunin na namin yan kasi nagserbisyo kami sa inyo. Ganun bang ibig sabihin? Ang ano po nila, babalik sa 50,000 po, yung 25,000 babalik nilang peso at yung mold po sa itaas at saka yung sa ibabang maluwag na ni postiso, ibabalik po nila sa amin at ipagawa daw po namin sa iba.
ipapagawa ninyo sa iba yung postisong mali na ginawa nila. Opo. Yun So, ang yung offer nila sa yung amin. maling postiso na ginawa nila, ipagawa nyo lang sa iba. Opo, yun ang offer nila sa amin itong huli. So, huli. Pero yung gusto mo, sinabi mo the last time, eto na yung mga postisong walang katorya-toryang maluwag. Amin na yung dating postiso namin, akin na yung pera ko. Ganun ang gusto ninyo. Amin na yung 50,000 namin. Sinasauli nyo yung ginawa nila. Or gusto nyong tanggapin yung isa doon sa itaas, ito lang kalahati lang. Parang ganun. Hindi po, sir. Hindi po talaga. So gusto Ang ano lang ninyo, po namin, gusto ninyo, lahat na postisong ginawa nila, itaas ibaba, binabalik nyo na. na po namin, sir. Kinuha na nila. Kinuha na nila yung maling postisong ginawa nila, binabalik nila yung dating postiso ninyo, pero nagbawas sila ng kalahating 25,000. Opo. Nandun na po sa kanilang postiso for the first time po na nag-request na po ng refundable ang asawa ko. Kinuha na po So, ang nila. gusto nilang sabihin, Veronica, I'd like you to listen carefully para maintindihan ng mga tao. Sinauli na ninyo yung postisong ginawa na sa itaas at ibaba, eto na. Okay, eto na binabalik namin. Pero, ang ginawa nila, kinuha nila yung postisong ginawa nilang mali, tapos binabalik nila sa inyo. 25 lang. Kalahati noon, bakit ayaw ibigay? Nung first time po, hindi po 25, kundi ang 50,000 daw po na binigay namin, 20% lang, ibabalik-balik 10,000 lang po ang ibabalik sa amin sa 50,000. So, ibig mong sabihin, okay, naintindihan na namin, Veronica, naintindihan na namin. Kasi the last time we talked, ang gusto lang ninyo, give me the full refund, ito na yung mga postisong ginawa ninyo, hindi talaga nag-umubra. 10 beses kami pabalik-balik. Pagkatapos, akin na lang yung aming dating postiso, doon na lang kami paggawa sa Germany, just give me my 50,000. Ganun ang gusto ninyo, tama? Si Mr.? Hindi po, sir. Hindi po, sir. Kasi hindi na po namin nailabas nung that time yung postiso kasi kinuha na nga po nila. So, nasaan yung saan na po yung dating postiso? Nasa kanila na po. Saan yung Nasa kanila na po. Nasa sa inyo na? Sinauli? Wala po, nasa sa may dentist po. Kasi nung Okay, Veronica, stop. Nasaan yung dating postiso ng Mr. mo? Sa kanila? Sa inyo? Nandito po, sa upo niya. Ayan, okay. Binalik na nila yung dating postiso. Ginagamit nyo yung dating postiso niya, tama? Opo. Kasi, Oo, nandyan na yan yung dating postiso, Veronica, okay? Ang gamit niya ngayon yung lumang postiso niya galing sa Germany, tama? Opo. So yung lumang postiso, nasaan ngayon? Yung postisong ginawa, Sa may dentist na po. okay, yung postisong ginawa nila. Binalik na yung postiso. Yung bagong, opo, yung Okay. bagong yung ginawa nilang pinaggagawa nga po namin, kinuha na nila. Alright. Pero ayaw ibalik yung 50,000 refund. Nagbawas sila ng 25. Ganon. Anong sinabi ng DTI? Anong sinabi ng nag-adjudicate sa inyo? Yun na nga po, mag-ano daw po nga ng yung parang papel na ipapadala sa amin for yung parang kaso na nga po, na iaano namin ng my dentist. Okay, so magsasampa kayo ng kaso laban sa dentist. Yeah. Linawin lang natin, Veronica, and I'd like you to listen carefully para wag gumulo. O baka nagkakaroon tayo ng kunting problema, hearing problem dito, ano? Okay, ganito. Binalik na sa inyo yung dating postiso ni Mr. ni Helmut. Itaas at ibaba, tama? Dati na po yun, sir eh. O kaya nga, binalik na yung dating postiso. Okay, I believe na parang paulit-ulit tayo rito. Veronica, can you hear me? Can you hear me, Opo. Veronica? Opo. Binalik na ng my dentist yung dating postiso ni Helmut, yung kanyang postisong gawa sa Germany. Binalik na sa kanya sa Opo. itaas and baba. Tama? Binalik na sa kanya. Opo. Isinauli nyo na yung postisong sa itaas at baba na pinagawa nyo sa my clinic kasi hindi tamang sukat sa kanya. Tama? Binalik nyo na sa clinic. Opo. Ang problema, yung 50,000 na ayaw nalang ibalik, nagbawas sila ng 25,000, kaya 25,000 lang nakuha ninyo. In short, walang serbisyong ginawa, nagbawas pa sila, kinuha pa nilang postisong walang katorya-torya. Yun ang reklamo mo. Tama? Yes, Veronica, yes. Opo. Okay, yes, Veronica, yes. Okay? Yeah. Yes, okay. Y-E-S, yes. Good.
Because you're having a hard time to understand. Do you want me to speak English? Yes, sir. Yes, sir. Yes, You want me to sir. speak Yeah. English? They took back the old denture, the up and down denture, the denture that you have been made. Okay? Yeah. You return it to them. Yes, yeah. Then they Yeah. gave you back the old denture, which your husband is now using, right? Yeah, yes, sir. But they haven't given you the full refund. Instead, they decided to take away 50% of the 50,000 and they gave you only 25. The question is, what is that for? 25 for what? They took even the old denture, the denture which you're complaining, and nothing has been done. And they took away 25,000. Ang tawag ko dyan, budol, nabudol po kayo. Magkaliwanagan ba tayo? O baka matagal ka na masyado nagja-German kaya nahihirapan ka na sa Tagalog. Now, there you go. Smile. Kasi nahihirapan tayo rito. Alright, so, malinaw na sa atin dito. Ganito ang ginagawa natin. Naintindihan ko na. Sigurado ka, naintindihan balik kayo sa akin, tapos kakausapin ko lang ng mister mo. Ang hirap kasi rito tayo, gagamitin ko lang translator sa Google. I'll speak in English and then translate it sa German, diretso na sa mister mo. And then he will talk to me in German and then translate it sa English na maintindihan ko. Kasi kung dadaan sa'yo, ikaw ang nagiging problema rito. Anyway, I got it. Kasi the last time na pumunta ka rito, gusto mo lang makuha yung full refund kasi binalik nyo na yung ginawa nilang pustisong mali. At suot-suot nyo yung lumang pustisong gawa ng Germany. Wala talagang nagawa sa inyo. Binawasan pa yung 25,000. Yun ang ibig kong sabihin. Okay po. Okay? Entiende? Aktung. Okay, sige. Okay, sige. Nandiyan ka pa. Jan, nakikinig ka ba? Jan Dizon. Kung nakikinig ka pa, Jan Dizon, alam ko nakikinig ka pa. I want you to listen carefully. Naintindihan mo. Ang gusto lang ngayon nito, kung nakikinig ngayon sa DTI sa atin, pati tanggapan niya sa Region 3, huwag niyo sasabihin, take it or leave it. Ipanguya ko sa inyong lumang pustiso na yon kung sino man kayo. Hindi niyo pwedeng sabihin, take it or leave it. May dehado rito, may nabudol dito, may inabuso rito, may niloko rito. Kaya may bitag. Ang panloloko ng sino mang establishmento na hindi tama ang trabaho at serbisyo, tinutugis namin. Ang panloloko na kumbaga walang dinulot na serbisyo, bagkus perwisyo at kalbaryo, walang bayad yan. Kung ang pagkakamali ng isang establishmento, klinika man yan or dentista man yan, may pananagutan yan. Pwede mag-file ng negligence sa case. In this case, hindi ginawa ng DTI yung tama. Kung kayo nakikinig sa DTI, listen carefully. You did not do your job well. Now, let me tell you this. We want, and hindi lang gusto ng full refund kasi walang ginawang postiso. Yung dating postiso mali, isinauli na. Ibinalik na lang yung dating postiso ng pasyente, yun ang suot-suot niya ngayon, yung full refund na 50, ibinilik nila kasi hindi ba ayos-ayos, nagbawas pa sila ng 50,000. Kinuha pa yung postisong mali. So anong tawag doon? Budol. Budol, istilong budol. Kayo DTI, makinig kayo, huwag niyong budulin itong mga itong mga pobreng nagrereklamo. At ayaw namin sasabihin nyo, take it or leave it. Dahil pag ako pumunta riyan, pangangahin ko kayo, salpak yung postiso, bigyan ko kayo ng tubig, inumin nyo ng parang tableta, tingnan natin kung mabubuhay pa kayo sa katangahan ninyo. Nakakabuisit, Paskong Pasko, malapit-lapit na. So anyway, ito po, abangan niyo po ito, kasi kami tinututukan po namin ang isang establishmento kapag isinumbong. Kukunan namin ng panig, ayaw po magpaliwanag. So, dito na ang gagawin natin dito. May action din dito ang gagawin. Hindi pa po patapos, pinipresenta lang po namin sa inyo. Ito. So, itong sinasabi natin there, prompter, down. Okay. Pati ang prompter sumasayo, kinakabahan na ata. Ay babasahin ako. Sinong nandyan ngayon? Kinakabahan ba? Okay, ito. Okay, ito na, sasayaw-sayaw na. Pati ang prompter kinakabahan. Sino ba yung nasa prompter? November 24. Ito na. Tapos na to. Nabasa ko na.
Ayon dito, okay, lahat na. Nangatog na mga tuhod at mga bets dito, kaya hindi na malaman kung anong ginagawa. Pati ang prompter, kinakabahan na. Nakipag-ugnayan ng bitag sa Philippine Dental Association hinggil sa idinulog na sumbong na mag-asawang Rappert. Ayon sa Presidente ng PDA, si Dr. Emmanuel Centeno, the client should file a complaint to Philippine Dental Association. There you go! Matagal na namin sinasabi yan eh. It's normal process wherein the PDA try to mediate both parties. You never did. Philippine Dental Association, you never did mediate. I called you guys. You want more details about this? We gave you the details and we're not interested because gusto ninyo what mediation? Dinala na namin sa DTI. So if there's anything to learn in this the next time, well, kung member ng PDA yung dentista, make sure na you call the clinic and first ask the dentist and call us back, and then that's when you try doing the settlement. Hindi yung marami kayong sinasabi. Ngayon, sinasabi, it's normal process where the PDA try to mediate. You never did. Both parties to address the concern of the complainant and call the dentist to his or her statement. Sana ginawa niyo to. Bakit niyo sinasabi ngayon? Ako mismo kausap niyo. But it is the responsibility of the dentist, there you go, to restore the function and the aesthetics as written in Republic Act 9484. The client pays for services, so the dentist should do the procedure. Kung ganyan lang ang sinabi niyo sa umpisa, di katuwang namin kayo. Ngayon, PDA, napapahiya ba kayo? It's not yet too late. It's not yet too late. Now you're trying to be on the side ng complainant. So hindi pa ho tapos to. Sana po, nanonood po kayo dito sa parting to. Lahat po ng mga nagpapagawa sa dentista, may pananagutan po ang isang dentista o ang manggagamot, may ethics pong sinusunod. Ay lang po gusto namin sabihin. Sundin nyo. At dito sa mag-asawa, kami pa nagpapasalamat sa inyo. Hindi pa tapos to. Pakisabi kay Helmut, tututukan namin to. Okay? Miss Pettis, by the association. Opo, sir. Okay, maraming salamat. Thank you so much. Tututukan namin to and make sure that you get justice. At dito sa parting to, walang aluman. Alright, sige. Isang pambansang sumbungan, first time po namin presenta sa inyo. Mahaba na po ito, hindi po namin presenta for the sake of trying to be balanced. Nakita po natin may problema sa DTI, may problema sa PDA. Inilantad na po namin dahil nagbigay po talaga kami ng takdang panahon na hindi agad ilabas kasi may issue of professionalism, may issue of ethics, may issue of consumerism. Lahat po nasagip. Medyo mahaba pero may natutunan po kayo dahil ang nag-iisang pambansang sumbungan, yung tulong at serbisyo. Hindi po kami taong gobyerno, non-government organization po kami doing our public service. May tatak. Tatak bitag. Tatak bentulfo. Hindi po kami nagbibiro. Matakot kayo pag may ginawa kayong mali. Wala kayong ginawa, huwag kayong matakot. Kaya ang prompter, huwag dapat manginig. Tatak! Hashtag! Ipabitag mo. Susunod! Bakasyon ng pamilya papuntang Thailand na Pornada. Travel agency na pinagkatiwalaan. Scammer kaya? Ang sumbong iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. All Points Bulletin na po ang gagawin namin, APB All Points Bulletin. Ang All Points Bulletin is ito ay law enforcement terminology. Nagbibigay po kami ng babala, bibigay ng warning sa lahat po na mga kababayan po natin, particular gusto ho mag-travel. Kung kayo po ay nagbabalak na magbiyahe ngayong Pasko or pagkatapos ng Pasko or bago mag-summer, siguraduhin nyo lang po yung mga travel agencies na kausap ninyo ay lehitimo, meron hong physical office. Do not transact sa anumang travel agency na nag-aalok ng mga travel and tours, murang ticket na hindi nyo po napupuntahan ang kanilang mga ito'y physical office or physical establishment. Do not transact doon po sa mga sinasabing virtual office na magpapakita na may opisina, pero kung hahanapin mo kung saan sila, wala po sila roon. Pinag-iingat na po namin kayo dahil marapit ng Pasko. Yung iba po kasi nagkakaroon ng pera at baka naman naipon ninyo sa inyong 13th month pay o naman. Ngayon pa lang po nagbibigay na po ka ng mabala or baka after Christmas magbabiyahe po kayo or siguro first quarter, isip nyo bago mag-summer, pinaghahandaan nyo na.
yung inyong travel agency na kausap, siguraduhin nyo po, maniguro po kayo na lehitimo. Huwag po sa social media. Huwag po kayo maghanap sa social media bagkus dumiretso na po kasi travel agency. Sakaling medyo may kunting presyo, kaysa naman doon mura pero budol pala. Alin pong pipiliin nyo? Kaya maging mapanuri po kayo sa lahat po na sinasabi namin, nasa sa amin ang babala, nasa sa inyong pag-iingat. Ito pong ang isang nilapit po sa amin. Kakilala ko po to si Marwalet Miranda at lumapit po sa amin. At gusto lang ho magbakasyon sa Thailand. Anong nangyari? Napurnada. Sinubukan po natin lahat magagawa, kaya lang isi-share po natin ang kanyang experience. And at the same time, nagbibigay na po kami ng babala, All Points Bulletin. Ito po yung sinasabing travel agency scam. Detalye ng sumbong, panoorin. Nag-decide yung sister-in-law ko at saka yung brother ko na i-treat kami for vacation kasi marami na silang vacation outside. Supposed to be Vietnam ang first na namin, ang lugar na pupuntahan. Naghanap na lang kami ng mas mura na tour place, promo tour na place, and we decided na Thailand, Bangkok. So nag-seek ulit ang sister-in-law ko ng mga tour promo at nakita niya na maganda ang offer nitong flight status travel and tours. Nag-inquire ang aking sister-in-law na mga details o proof ng at pumasa naman sa kanyang inquiry. Dumating na kami dun sa magbibigay ng partial payment para kami ay ma-book. Supposed to be ang total package is 68,000 plus. But yung partial payment na naibigay namin is 38,000. Nung nakapagbigay na po kami ng 38,000 through GCash, ang ginamit ko po ay BPI account niya. Okay, so doon na po, hindi na makontak ng sister-in-law ko yung flight status travel and tours. Hanggang ngayon po ay wala na po kaming communication doon sa travel agency. Ang gusto po sana naming mangyari ay kahit hindi po maibalik yung pera, kundi mahuli lang po yung mga scammer na ganito. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Again, All Points Bulletin ho tayo, APB. Mag-iingat po kayo, mga travel. Ngayong Pasko, may pera po mga tao, naghahanda. Kaya klase-klase po yung mga scamming na ginagawa po sa social media. So ito po yung sinasabing cyber scam. Makakasama natin yung live si Marwalet Miranda. Ma'am, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga rin po, Mr. Tulfo. Alright, sige. Maraming salamat sa pagdulog nyo sa amin at nakita ko po sa inyo ang willingness mo ninyo ma-solve yung problem kahit di makuha ang pera, mahuli la yung suspect. Alright, sige ma'am. Ngayon, sige, kwento niyo po sa akin, paano niyo po nakita muna to para ma-share po natin kung ano yung experience ninyo. Kayo na rin po magbibigay ingat, kayo na rin magsasabi sa iba, huwag tangkilikin tong nilapitan ninyo. Hindi ganun kadali. So, paano nyo na-discover to? Sino nag-refer or naghanap lang kayo sa mga social media? Naghanap po sa social media yung aking hipag po kasi siya po ang maglilibre sa amin. Okay. Ngayon po ay dinagdagan po kasi ko ng makakasama, naging 4 kami. Kaya sabi ko, doon na lang sa murang place. Okay. Ngayon po ay nakipag-transaction po siya, binigay po yung itinerary, Sa telepono? Through social media, text po. Text na. Opo. Nakausap niyo ba sa telepono or anything? Just social media, text na? Nung tinatawagan po niya yung office, hindi daw po sumasagot. Pero may ibang number po ang tumawag sa kanya, which hindi po niya naibigay sa akin. Alright, okay. So may nakausap po siya. Okay. And then po, ganun po, nag-deal po silang dalawa hanggang sa nag-decide po yung sister ko na mag-down payment na Alright, po. sige. Ang pangalan ng travel agency, Flight Status Travel Agency. So yan. Sa social media page. Okay, sige.
flight status. Susubukan natin, baka sakaling swertihin tayo, no? Na tatawag tayo para malaman natin yung working number to, no? Ito po'y gagawin natin impromptu. Diretsahin natin kung magagawa natin. Okay? Parinig ka na dial tone, if at all possible. Wala tayong narinig yan. Connecting. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Please try your call later. Wala nang ibang number. Can we try again? Baka sakali. One more. Tinatawagan po namin yung number lang po, ano? So, one more time. Can we hear the dial tone? Kung, to find out? Les, pwede bang parinig mo ng dial tone? The number you have dialed is sige, either ganito na. Okay, sige. unattended or out of Alright, coverage sige, ganito. area. Please Alright. To cut the story short, nagbayad kayo sa kanila. Sino nagbayad? Ikaw or kasama mo? Ako po, Ikaw. kaya ako po ang Okay, sige. lumapit sa inyo. Alright, so binayad mo yung pera sa kanila. So, nung binayad mo, saan mo dinaan? Sa anong ginamit mo? Bangko or GCash? Kasi po may account ako ng GCash. So, Alright. GCash po ang ginamit ko. Pero ang pinili ko po ay ihulog sa bank transaction sa BPI po. So, okay. So, hinulog mo sa bank transaction sa DTI. Kanino nakapangalan? Sa flight status po. So, nung hinulog mo sa BPI, sa flight status, under their account. Apo, under account of flight status po. So, meron kang anything or resibo or anything that you can prove na you pay the money, you remitted to the account na pangalan ay flight status? GCash receipt po. GCash receipt. So, hindi ito bank GCash receipt. Opo. na kinuha sa bangko. So, sa GCash dumaan. Opo, So, nag-BPI ka tapos through bank transaction po ng tapos GCash. bank transaction ng GCash. Opo, kasi may bank transfer po sila. So, bank transfer ng BPI, bank transfer sa account ng GCash. Opo. I'm not really familiar about GCash because I don't use this GCash sa akin, but make me understand. Kasi ako gusto kong maintindihan. Kung ito'y nag-deposit ka sa bangko? Or may account ka sa bangko? Bali, may account po ako ng GCash. Okay, Tapos, so I got bank it. transfer po ako. May account ka sa GCash. Nag-bank transfer ka sa BPI. Opo. So from your GCash account, transfer mo sa BPI. Opo, opo. Am I clear dito? Opo, opo. Sa GCash account mo, nag-transfer ka sa BPI. Opo. Bank of the Philippine Island account sa pangalan ng flight status. Opo. Okay. So now, nag-go yung transaction Opo. sa BPI. Opo, meron po. Huwag na ako- natin isama yung GCash. Opo. I want to make sure na may bank transaction dito. Opo. May email po akong na-receive. Oh, okay. No. Nung nagbayad ka from GCash to BPI, naghulog ka, nag-remit ka from GCash to BPI. Opo. Alright. From BPI, kaninong account yun? Pay to Flight status flight po. status sa BPI. Opo. So, na-withdraw yung pera. Na-withdraw po nila. Nila. Okay. Opo. Yun lang ang gusto natin makita. So, kung may sinasabing remitted parang from GCash to BPI, ikaw nagbigay noon na BPI from a payment coming from Marilet to GCash? Opo. Alright. Kasi pag GCash, medyo maraming pasikot-sikot yan. Whereas pag ito'y bank remittance, therefore may account my travel status sa BPI. Ang wisdom ko po doon, kaya No. po, Kasi binigay mo sa BPI eh. So, Opo. nakapangalan yung account sa flight status eh. So, Opo. na-withdraw naman ang flight status sa account mo sa BPI. Opo. Alright, yun lang gusto kong sabihin kasi kung may bank transaction dito. Pag GCash kasi, medyo maraming gumagamit yan at mahirap i-trace eh. Alright? So, lalo-lalo na yung binabayaran mo kasi kahit sino pwede mag-receive. Pero pay to BPI po. BPI to my flight status. Opo. Alright. Kaya ang gusto mo mahuli, kasi ang gusto mo kanina pakiusap mo, kung maaari, panagutin ang BPI. Kung maaari,
you'd like to go after BPI kasi nag-remit ka ng pera from GCash to BPI at ang BPI naman, doon sa BPI, na cash yung perang pambayad mo doon sa travel ninyo, sa flight status. Opo, kasi sige. I understand po na bago makapag ang business, ay may mga permit po yan, may mga ID. Nandoon na tayo. That's the reason why I'm leaving there. Kasi bago ka makapag-open ng isang account sa anumang bangko, hindi ka pwede mag-open ng account kung may small business ka, may DTI, single proprietorship, na may bank account ka, hahanapan ka nila. May business license ka ba? Meron ka bang business permit? Because that's a business. Under a business account sa BPI. Opo. Yun ang gusto kong sabihin kanina. So, we're in the same thinking. So, ganito. Dito, tatrabahuin natin. Pero I will not make a promise. Pero kung kayo pa'y nanonood, ganito na lang po. Hindi na po bago sa amin to. Pero mas maganda every now and then na re-remind po kayo kasi may nabibiktima. Ang gusto lamang po talaga ni Marilet, kung kayo nanonood, parang habulin itong flight status kasi nagkaroon siya ng tawag dito sa bangko, niremit niya yung payment from GCash to BPI account niya, and then sa BPI account niya nandoon for flight status. Ang sinasabi ni Marilet, abay bago sila makapag-open ng account, yung flight status travel agency, abay may mga requirements sa bangko yan, kukuha muna sila ng mga ito'y business permit, so forth and so on, which is true. So dito po, hindi na po namin patatagalin. Tatrabahuin po namin to, pinapresent lang po namin. Ano po yung saysay? Bakit po namin pinapalabas to? Asahan niyo po ngayong Pasko, marami pong mga racket, marami pong scamming, marami pong solicitation galing po sa mga bogus entities. Mag-iingat po kayo kahit na po pangalan ni Ben Tulfo or Bitag, baka magamit po kami. Baka sabihin kami nagsusulisat ng account, kumakatok, humihingin ng litsyon ng mga patay gutom na yan or donation. Okay lang po kapag kilala po namin kayo. Ngayon, etong parting to, kayo po'y nagsasabi kami sa inyo, mag-ingat po kayo. So, ito na po. Bago po yan, kami nagsasabi sa inyo, at hindi na po natin tatatagalin, we don't have to be talking to any resource person anymore. Ito na lang po ang gagawin natin. Kayo na lang po siguro magbigay ng babala while we promise to work on this and work with the bank para masauli sa inyo kasi pagdating dito sa parting to, kaibigan namin si Congressman Erwin Chang sa Committee on Banking na pwedeng ipatawag yung bangko, and then pag tinawag yung bangko, the bank will be obligated to comply na pwedeng maibalik sa inyong pera. Alright? Nangyari na to. There was once, pag kami po, kapareho nito, nakikipag-ugnayan po kami kay Congressman Erwin Chang, Chairman ng Banking Committee sa Congress. Tulad po ng na-hold up po ng isang ginang, kung ito update na lang to, nang ma-hold up po siya ng madaling araw, nakuha po yung pera sa kanya. Tapos na-withdraw yung pera. Although nag-report na siya sa bangko. At ang ginawa ng bangko, hindi po nagawa yung tama. Nung malaman nagpabitag at nung malaman nakausap na namin Committee on Banking, inareglo po agad, ibinalik po yung perang na-withdraw ng mga magnanakaw na siya po'y hinold up. Nakuha lahat. Ito naman simple lang. We've been working, kami po'y meron po kayong collaboration, ang bitag po sa Committee on Banking sa Congress na pwede po silang ipatawag. Lahat po na complaint patungkol po sa bangko kapareho nito. Tama po si Ma'am Marilet. Kaya siya lumapit sa amin at gusto niya lang justice. Mabuti po sa kanya. Ito po yung hinahanap po namin. A citizen who would come forward and say, I will not take it. Kaya ito na. Liliwanagin natin. Lumapit kayo sa amin kasi gusto nyong nagtiwala kayo sa bangko, dinaan yung transaction sa bangko, at ina-expect mo, kayo na magsasabi, ina-expect mo dahil sa bangko, safe ka. Kasi, anong dahilan? Kung bakit? Kayo na magsasabi. Sa harap ng, sige kayo. Apo, naintindihan ko po kasi na ang lahat ng may business, kung yun po ang yung pong business name ang gagamitin, ay ito po ay may mga requirements, mga permit, may mga IDs na kailangan. So, dun sa punto pong yun, naintindihan ko na nakilala po nilang mabuti itong depositor nila at yung nag-a-apply po ng business account sa kanilang Gayun din po naman kasi ang GCash, kahit po sa online po, no,
ay meron picture kan talagang kukuhanan. May mga ID po ako na present. Ano po, may business permit din po ako na present sa kanila. So, yun po ang naintindihan ko. Kaya, alam ko po na kung hindi itatago ang personality nito pong may account ng flight status ay mahahabol po at makikilala natin. Magagawa natin yan, Marilet. I think we can help you by contacting and working again, and coordinating, collaborating. May collaboration kami sa Committee on Banking, chairman ng Committee on Banking, si Congressman Erwin Cheng, who's been working with us successfully. Pagdating sa mga bank fraud, may problems dito na kung minsan kapareho nito, the bank should be more responsible. Maging responsable ang lahat ng bangko, particular doon sa mga nag-o-open ng kalang account. Importante, kompleto ng mga papeles, may business permit, may mga pictures. Lahat po yan. Hindi po pwedeng bigyan ng isang account yung isang umano'y business kung walang mapapakitang anumang lisensya o anumang permit or anumang medyo ito'y to certify legitimate ka sa DTI, kung small business ka sa Securities and Exchange Commission, kung corporation ka, anumang status ng iyong sinasabing negosyo, hindi ka makapagbukas sa bangko kapag hindi ka sinuri ng bangko. May pananagutan ng bangko. Yun ang gustong sabihin ni Marilet. Dito sa parting to, hindi natatapos dito. Tatrabahuin namin. Pero buong ingat ang sinasabi namin. Mag-ingat, mag-ingat. Huwag pong gumamit. Makasiguro, huwag po mag-remit sa bangko. Dumiretso po kayo sa kanilang physical office and then bisitahin para makita ninyo kung totoo. Marami po kasing nagbubukas sa online pero makikita mo nandoon sa Kuntakinti, wala sa Metro Manila. Nakakaloko po sila. Baka sa susunod, kahit na sa loob ng munti, yung mga ex-convict na nakakulong pa, pag may cellphone lang, makagamit po sila ng kalang racket, may contact po sila sa labas, sa loob po sila ng kulungan, gumagawa ng ganitong klaseng istilong, scamming, mag-ingat po kayo. Gagawin natin lahat. Taga mo sa bato, makukuha mo yung pera mo. Ha? Higit sa sumbungan, imbestigahan at anumang reklamo, binibigyan namin ng aksyon at solusyon. Ito po ang nag-iisang pambansang sumbungan, tulong, serbisyo, may tatak, bitag. Ako po si Bitag Ben Tulfo. Ito pong programang #Ibabitag Mo.